Kamusta ang career opportunity sa ibang bansa? Hindi siya gano'n kadali na Okey, na kadali. pasukin. May pagkakaiba ba ang trabaho sa ibang bansa kumpara sa trabaho niyo sa Pinas? Well, actually, ang laki ng pagkakaiba. Ang hirap kuwentuhan, parang ang Oo. isipin agad sa'yo, "Nagtatrabaho pa ba 'to?" Oo. Oo, parang more on less talk, more Mm. execution ang Welcome sa aming episode 3. Yes, special ang episode na 'to dahil makakasama na namin ang aming panglimang member, si Miss Lar. Siya ang aking, one and only love, ang aking asawa, ayan. For today's video, pag-uusapan natin at mag-a-advise tayo sa ating mga kababayan, kung paano ang pag-move nila dito sa abroad. Anong kailangan nilang paghandaan. Okey, sige, Yes. maganda But yan. before that, punta muna tayo sa ating first segment, ang icebreaker question. Bago yan, Yes! Parang nung nakaraan, anong tawag dun? Wala lang. Hindi, nung nakaraan, Rapid fire. lang. Rapid Ngayon fire. meron na Yes, ulit yun sa una. sabi- icebreaker. Yeah, sige, the sige. icebreaker question, chilling out before speaking loud. Kung ang career mo ay isang pelikula, ano ang pamagat nito? Ang hirap. Di naman. Oh, sige, ikaw muna, Franz. ako muna. Pasok po. With feelings. Hirap naman ng sundan. Oh. Sa real estate kasi. Okay. Sales. Pasok po. Pasok sa Pasok. pinto. Ikaw. Ah. Hindi. Hubarin mo. Ano kasi? Ano kaya ako? Radtech ako. Eratech, ano ba Be? yun para sa mga di nakakaalam? Yun yung mga nag-e-x-ray. Yes, yan. kaya nagugubad. Yes, Kaya mhm. nagpapahubad. Gusto ko horror. Oh, sige, Horror. maiba naman. Ano yun? Brownout. Kasi, Yun yung type of business na pinagtatrabuhan ko na sa Mhm. utility, tubig at ilaw. ikaw Yung ano naman? Action na lang. Action. Para naman maiba. Action. Kunin mo ang bala sa loob ng libro. Hindi, no? Grabe. Bakit? Kasi? Bakit sa libro? Kasi nga, nag-accounts. Accounts Accounting, tayo sa accounting. Bago pala tayo magpatuloy, baka may naririnig kayong isa pang boses ng lalaki. Yun yung si Mark nung nakaraang episode. Yan. Isa sa likod. Yan, si Direk. Si Derek. Direct sa siya, likod. yan, direct siya. Shoutout kay Sir Pahilan. Forward na tayo guys sa ating main segment, the baggage claim. Talakayan ng personal expat drama. Yes, ito ang So, ating main segment. Kamusta ang career opportunity sa ibang bansa? Galing ka sa Pilipinas, pupunta ka sa ibang bansa, or Mhm. nandito ka sa UAE, or lilipat ka sa ibang bansa. Hindi, nandito ka na. Nandito ka na, yung career Okay, opportunity career dito. opportunity. Kung, for example, kagaya sa amin, ang aming profession is regulated. So, napakaganda ng aming opportunity sa ibang bansa. Yes, di ba license kasi kayo? Oo, license. At kailangan, meron kaming, bago kami magpunta dito, kami ay hasang-hasa na sa aming field. Sa Pilipinas pa lang. Oo. Tama yan. Kasi maraming mga bansa, usually halos lahat naman, bago ka makapunta sa country nila, ang number one na requirement bago ka mapag-exam, kailangan mayroon kang experience sa Pilipinas. True. Opo. Yes. Oo, kagaya sa amin, kami ay isang radiographer. Kailangan ng at least 2 taong experience. Sa Pilipinas. Oo. Maaaring pwedeng sa hospital, pwedeng sa clinic. Yun ang kanilang minimum requirement. Ikaw naman, Car, doon sa field mo, ano masasabi mo sa career opportunity dito sa ibang bansa? Ako kasi nasa IT field. So, malawak yung IT, So, i-breakdown mo pa siya. Specifically, nasa ako, enterprise architecture. So, yung field ko, kailangan mo ng magandang experience kasi siya, between IT and business. Hindi siya gano'n kadali na Okay, na kadali. pasukin. Pero kung sa ibang, let's say, hindi siya yung senior enterprise architect, Mhm. pwede ka sa mga business analyst, pwede ka as application manager, kasi andun yun, umbrella yun nung namin, Oo. naming field.
Siguro kung sa bansang let's say well-developed katulad Australia, US, mga Mm. ganyan, Mm. may opportunity kasi ano siya, broad sila pagdating sa IT field. So masasabi mo yung career mo mas maganda dito sa Dubai? Definitely, mas maganda yung career ko Kasi dito sa dito Dubai. talagang progress na 'no, tapos lahat Mm. ano na. Ang Dubai kasi, lalo ako, nasa government Oo. entity ako. Sobrang aggressive nila 'pag merong bago. Gusto That's nila right. maging ano sila, That's right. example. Yes. Maging example sila Mm. sa buong mundo at one of the best, which is Yes. maganda kasi mai-expose ka. Yes, yan naman ang naging inaano nila number 1, 'di ba? Number 1. Para sa career ko bilang sa accounts ako, masasabi ko kasi sa lahat ng business kailangan ng accounts As in talagang kailangan ng accounts. Dito masasabi ko maganda yung career opportunity dito. Sa inyo ay usually mga certifications. Yes. It Yes. does not necessarily kailangan galing ka ba sa isang business field, yung tinapos mo o ano, or anyone can venture on that profession. Actually, mas maganda pag sa business field ka talaga. Yung talagang sa accounts ka na talaga. Ma-advise ko lang, mag-aral kayo ng ngayon sa AI for accounting. Mas mapapadali ang trabaho. Naniniwala talaga ako opportunities kahit saang lugar ka Mm. mapunta. Nandyan yan Pero you have to focus and find it. Dahil hindi naman i-hand over lahat sa'yo ng opportunities. Yes, that's So, true. nasa sa'yo pa rin yun as a person kung paano mo siya hahanapin. Mm. Tama. Lalo may kasabihan yung lagi ka lang dapat prepared, 'di ba? Ano yun, when luck daw is when Yes. opportunity meets the preparation. So, Preparations. Sa amin parang meron kasing iba't ibang department. So, yung mga brokers, pwede kayong mag-aral ng mag-aral para magkaroon ng permit. mm. So, So, do you binabayaran yun ng company usually or half kayo. real May estate? license pa rin, oo. Real Hindi lang estate basta broker. benta ng benta, gano'n. Oo, kailangan mo na yun na maipasa din nila. Ganun pala. Mm. Well, actually, recently, nakita ko, naghanap ako ng bahay sa Davao. Nakikita ko, real estate broker license, like that. Then, Yes. yung iba din nag-aaral sila, 4 years degree din ata yan. Yung real estate Ganun? sa Sa Pilipinas, ha? Pinas. Oo. Ganun? Ngayon ko lang siya nalaman. May Pero ganun very interesting yung field na yan. And especially here sa Dubai, yung real estate, di Boom ba? na boom dito ang Oo, real boom na estate. boom. Yan. So, Okay. next question na tayo. May pagkakaiba ba ang pagtatrabaho sa ibang bansa kumpara sa trabaho niyo sa Pinas? Parehas lang siguro yung field, pero in a sense na Maybe the ah, culture is yun different. yung culture tsaka yung yung opportunity. So, So how do you call yourself? Kasi minsan nalilito business analyst, Ako? enterprise architect ka talaga. tinatawag na ako enterprise architect kasi nandun ako sa field ng 8 years. Pero hindi pa rin ako talaga super senior talaga. Ang designation ko sa office, senior business analyst / enterprise architecture. Nag-hire lang naman yan, syempre magagandang kumpanya at saka malalaki na. Yung mga lalaking Pagka Malaki malaking na. organization. Yun, kailangan na yan. So, Sila. sige, ikaw. May pagkakaiba ba ang trabaho sa ibang bansa kumpara sa trabaho niyo sa Pinas? Well, actually, ang laki ng pagkakaiba. Oh. Para sa akin, sa Mhm. aking personal experience. Una, dito, you will feel you are valued as a health worker. Sa Pilipinas, shout out sa aking mga ka-health worker. Ayan. Alam niyo yan, minsan yung OT natin, OTY. And then the culture is different. Sa Philippines, mararamdaman mo na dapat kailangan mo talagang mag-bow down sa mga seniors mo. Kailangan mo. Sa Pilipinas? Oo, yes. Ibang-iba talaga sa Pilipinas yung yung trabaho kaysa dito. Tapos Mm. yung kinikita ko ngayon ay 101% times 101%. Oo, dun Ang sa kinikita ko noon sa Pilipinas. Kaya talagang ang ating mga health workers ay nag-aalisan sa Pilipinas. Kasi oo. we don't feel Value. valued. Pa-part-time ako ng sa ibang clinic aside from my main clinic. Pero I feel na hindi ako umaangat kahit triple yung kinikita ko. Totoo yan. Kasi parang hirap. Ang hirap ng angat. Ang hirap ng career growth. Ikaw, Mix. Career growth, actually,
totoo nga, for me magkaiba talaga. Kasi sa Pilipinas pa lang, kinsenas ko 4,000 lang. Grabe. 4,000? 4,000? Yeah! Sahod pa lang talaga, magkaiba na. Lang naman sa Pilipinas, talagang masaya. Masaya. Oo. Ako Kaya, masaya ako dito eh. Kasi kasama ko yung asawa ko. Wow. may espiritu talaga. Oh, wait, si Franz naman. Oh, Ano, si Franz sagutin mo yung naman. tanong mo. Pinas kasi business analyst din ako eh. Mm-mm. So, ibang-iba yung approach doon compare dito. Parang mas nafe-feel ko na parang fast-paced kaysa Pinas. Kasi parang mas Oh, tama. relax ka pa eh do. Ang dami mong workloads. Mas more on, mas marami kang kakwentuhan sa Pinas na mga coworkers mo. Shoutout sa inyo dyan. Dito parang, oh my God, ang hirap makipag kwentuhan. Parang Oo. isipin agad sa'yo, nagtatrabaho pa ba to? Oo. True. Parang more on less talk, more Mm. execution ang Tsaka yung mga Actually, kasama natin. totoo yan. Mga kasama natin Totoo, kasi sa totoo. work, lalo na yung, let's say, yung mga Indian, sobrang ano nila, Oo, dedicated nila sa work. So, dedicated mahihiya ka naman makipagkwentuhan. Oo. Tapos yung katabi mo, Paano yung mga Pilipino? Work-life balance kasi Ah. tayo. work. Tayo ang gumagawa ng work-life Life balance. balance. Oo, mga Pilipino. Ganyan Going yan. back kay Fran. Sa sahod, kamusta naman sa Pilipinas at dito? Parehas ba? Which Or- will lead us to question number 3. Ah, Mm-mm. Kikitain mo ba sa Pilipinas yung kinikita mo bilang Hindi. expat? As in, Grabe, plain hindi no. agad. Plain no. sa Pilipinas kasi, bago ka even makapagtayo ng negosyo, hindi siya, although regulated siya, ang dami kasing politics doon. Bago ka makapagpatayo ng negosyo, Sobrang daming diba? requirements. Bago mo pa makuha yung requirements, magkano ba sa Bayad akin ka dyan? muna. So, Yes. kawawa yung business owner. So, Exactly. kukunin doon sa business Mm. operation, babawasin sweldo ng tao kasi Oo. makompensate yung ibigay Nilabas nila dun sa mga oo. humihingi. So, speaking of salary, wag nating banggitin, i-compare natin yung unang salary nyo dito, tapos yung salary nyo ngayon. Malaman natin kung ilang Ilang percent? percentage. Hindi exact figure. Iba no? yung Okay. Correct. So, percentage ng pagtaas. From first salary mo, Oo. unang Kakalculate ko na yung sa akin. Oo, Ako yung din. yung unang sahod mo, tapos yung sahod mo ngayon, compare mo gano'n na siya kataas. Ilang percent na? Ano? Ikaw muna. Sige, Kasi sa akin, buo. 580.5%. Wow. Saktong-sakto. Syempre, Sabi calculated. ni ChatGPT. Sabi ni yan. ChatGPT yan. Kumpara sa unang trabaho. May compute mo yung akin. Ay, compute ko yung sa'yo? Papahina ng akin. Kano ba yung Sige nga. totoo mong sweldo? Bebe. From my first work, compare sa ngayon, 108% yung tinansa. Wow. 180. And 180. Sorry, I stand corrected. 180. Oo, 180%. Ikaw, Mick. Ako ba? Di pass. Pass. Ako, ano ba? Compute natin. Ilang years ka na dito? 6 years din. 6 6 years ba? Tama? Wow. Dun sa work mo, Sa work, yung unang work ko, 4 years ako doon. Ngayon, 3 years na ako sa, hindi, 2 years pa lang. 3 years next year, February. So, mula nung unang work ko, pangalawang company ko to ngayon, ang tinaas ng sahod ko is nasa 450%. Wow. Shoutout mo naman yung manager mo. Yes, of course. Hi sa manager ko. Hi, Ate Maria. Si Jazz. Yung mga katrabaho ko, si Ate Gela, si Ate Mayet. Ito na, final na. Si Final Friends naman naman, yung si Friends. nagtatanong. Oo. Ang mga kinakabahan, ang iba yung ngiti ni France eh. ChatGPT scan. Si ChatGPT ang consult. Oo. Siya nag-compute, hindi ako 1,300. Oh, champion! Panalo! May nanalo na. Uwi na. Panalo yan na. Wow. Baka naman, friends. Oh, wow. So, looking back, So how can you achieve that 1,000? I'm sorry. 1,300. 1,300%. Ano? Super sipag. Super Ilang sipag. taon ka na ulit dito, ma'am? Magte-10. Same kami ni Carl, 2016. Next. Okay. Paano kaya nila mapapalaki ang chance na ma-hire sila sa ibang bansa? Mhm. Yung galing sa Pilipinas. Good question. I Yes, will yes. I will answer that. Oh, bilis. So, dahil sa amin, depende kung anong field
ang ano, kasi maraming umbrella yung pagiging radiographer Modality. modalities. So X-ray, again, CT scan, MRI, ultrasound. 2D. Oh. Kasama Two- ba yun? Ultrasound is under 2D echo. So, as a radiographer, dapat ikaw ay mag-invest sa sarili mo. Mm. Na mag-learn ng maraming modalities. Hindi lang focus sa isang modality. Oh. Para mas malaki ang chance mo na mag-land sa mas magandang job. And dito sa job market sa UAE, hindi lang Pilipino ang radiographer. Yes. Diba? Ang dami na. I always get this question sa mga estudyante ko na minsan pini-PM nila ako, Ma'am, gusto ko mag-UAE, gusto ko sumunod dyan sa'yo, anong gagawin ko? I always advise them na huwag kayo mag-focus sa isang modality. Okay. Or kung mag-focus man kayo sa isang modality, kayo ay mag-leverage, like you take masters. Para meron tayong laban sa ating by credentials. Okay. Pagdating Oo. dito. Kasi kung galing ka sa Pilipinas, kasi yun nga, kung sa field ko, kung specific mo dun as enterprise architect, ano agad yun? Heavy agad yung expectation at hihingin sa yung hihingin sa yung experience. Bago kasi matawag na enterprise architect, talagang kailangan at least, usually pag naghanap ako ng work, minimum 6 years, 8 years doon sa field. Pero kung gusto mong pasukin yung field na yun, mag-start ka sa IT. Yan, katulad nga ng business analyst, gano'n. Okay. Or any type of analyst na related sa IT. Mag-start ka sa gano'n. So, kung galing sila ng Pilipinas, ang best way is mag-invest sila ng certification. Kasi sobrang plus points ng certification dito Yes. sa UAE, di ba? Totoo yan. Panahon ko nun dapat kukuha kami ng IT. Kalimutan ko kung yung basta sa Ngayon ko ibang lang napagtanto, Ah, sana kinuha ko libre. Ay, mahal yun. sayang. Oo, Mahal yun, nasa yun, 1,000 dirhams. sa Nasa 1,000 Accenture ako dirhams dun. yun. No? Nasa 2,000 yata yun. Sabi ko, libre lang tong certification sa amin noon. Ayan. So, isa pang advice dun sa mga nasa Pilipinas. Pag may libreng Libre. Grab na. Grab ng Especially grab. yung mga malalaking companies sa Pinas, talagang nag-i-invest kasi talaga sila sa mga certifications. Maganda yan. So, Totoo kunin yan. talaga. Magagamit talaga. Mm. Magagamit talaga sa ibang bansa. Para madali kang ma-hire dito. Sa mag-ano ka, yun ulit talaga, AI. Mas maganda kasi yun. Kasi dito nga is booming ang ganun. AI. Ikaw, Franz. Ako, ma-advise ko siguro, they have to be adaptable and open-minded. Sometimes you won't start where you expect, pero yung growth comes from consistency. Amen. Amen. Yun, tama. Tama yan. Siya talaga si Franz. Consistency. Makinig Oo, tayo totoo kay yan. Franz kasi Oo. 1,300. Kaya nga, makinig tayo dyan. Para maging 1,300 sound. Okay, next. Okay, next. So, pag-uusapan natin yung mga red flags. Ano yung mga red flags sa paghahanap ng future work? Kala ko future wife. Ay, grabe. Red Hoy! Ay, grabe siya. Isa pa. Ulitin ko ha, red flag sa paghahanap ng future work. Future work. Not wife. Red flag. Let's say tatalon ka sa ibang bansa regardless kung nasaan kang bansa. Tapos meron kang opportunity, Oo. unang-una yung titignan para sa akin. I-search nyo yung company. Mag-search nyo yung company, tignan nyo kung legitimate yung office nila, yung phone number nila, yung ano nila. Pag minsan Yes. website, check nyo yung website kung talagang Oo. gumagana yung website. Secondly, pag nangihingi ng pera, Red flag. red flag, super red flag yun. Yes, Yung nangihingi true. ng pera. At saka ako yung speaking of i-check yung number website, tawagan nyo. Tama. Tawagan nyo yung number na available dun sa Before kayo pumunta kung- dito. oo, I-email kung nyo yung ano, email. Pag nag-bounce back, ibig sabihin, Oo. walang ganon. Walang ganong email. Pag galing kang Pilipinas at gusto mo talagang sure na hindi ka maloko, Hmm. mag-apply ka sa listed job ng Yes. ng POEA. POEA. Ngayon kung ka, Dora the Explorer ka, Puntahan mo Punta yung ka- lugar. Tsaka ka punta maghanap. ka dito, punta ka sa bansang mo, saka ka maghanap. Pero alamin mo yung regulation. Yes. Kasi hindi ka pwedeng pumunta ng Australia na naka-tourist ka. Pag mga Visit ganon. ka, doon ka Oo. maghahanap. Oo. Same with Canada. Yes. Diba? So, Oo. UAE is a different, Yes, is a iba-iba different naman country. oo. So, yun yung kanilang batas. So, Yes. basically, alamin mo din naman kung saan ka pupunta. Diba? Ignorance of the law. Excuses no one. Excuses no one. So, Yes. So you search.
Oo, Yes. Research ka mabuti, talaga. kung sa bansang Prefer ka pumunta pupuntahan dito. mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, "Ay hindi ko po alam, hindi sa'min ganyan." Walang gano'n, diretso ka sa ano niyon, ma-apprehend ka at mabigyan ka ng fine. Worst case scenario, makukulong ka, 'di ba? Tsaka Oo. i-check nila yung contract. For example, nakatanggap na kayo ng contract or Mm, offer letter. If too good to be true yun, correct. then Exactly. Isa pa, oo, yan. mag-isip-isip ka na. Kasi baka nga, Oo. Mm. Hindi Hindi lang siya baka yun na yun. red Red flag. flag. Red Flag flag. talaga. Warning sign na yun sa'yo, kapatid. Ikaw first, Hindi ko, na-experience mo yun? Yung too good to be true na offer. Parang tama ba to? Ah, oo. magkano ba in-offer sa'yo? Malaki ng mga times na yun eh. Parang starting pa lang, 6K na. Oo, 6K okay. plus Tapos cost. ito lang yung Tas work. ito lang yung workload. Sabi ko parang hindi naman totoo. Oo. Tama. Mapapa-question ka. So, Mm-mm. mag-research ka rin dun sa ina-applyan mo. Oo. Kung magkano yung mga bigayan. Tama. Kung Ayan, sobrang alamin taas, mo din. oo, sobrang taas kagad ng offer, fresher ka Magtanong-tanong ka lang. Tsaka Oo. minsan nauuna yung offer bago yung interview. Totoo yan. Well, Well, sa mga actually, Pilipino naman, magkano ba offer dyan bago Di ba? Tatanungin mo rin naman talaga bago ka mag-exert ng effort. Oo. Oo. And I mean, yung contract ipapadala na nila, tapos ito yung pirmahan. offer, ito yung O hindi ka contract. pa Okay ba sa'yo to? na-interview, Oo, offer na nga, agad. no? Offer, wala pa interview. Oo. Ito pa, may nangyari, no? Oo, ano May yun? nag-message sa akin. Same company kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Oo. At meron siyang offer letter. Ibig sabihin, Pero, ginagamit yung company. yes. Mm. May offer siya. She is from the Philippines. Sabi niya, totoo ba to? Oh. Ganyan. Buti na lang, nagtatanong siya. Oo. And Yan. then, hindi lang ako yung napagtanungan niya. Mm-mm. So, be Yeah. vigilant. Yeah. Then, then when I Magtanong-tanong. read the, yung binasa ko yung kontrata, sabi ko, ang laki ng sahod. Sana all. Sana all. Mga director yung sahod Mga niya. ganon, mga pang-direct. Grabe Sabi ko, talaga this sila. is not true. Sabi ko kanya, saan mo ba ito nakuha? Sabi ko, na-interview ka ba? Hindi daw siya na-interview. Sabi ko, so nauna yung offer letter bago yung interview. Mm. Malaking bagay yung internet ngayon. So, makakatulong Yes. talaga yan. Yes. So, final advice para sa ating mga kababayan, paano lalaki ang sahod at mag-grow sa career as expat? Meron kang kailangan gawin talaga. Hindi pwede yung yung tinatawag na comfort zone, nakakatakot yun eh. Halimbawa, ang ganda ng work mo, relax, comfort zone. Oo. Kaya ako, nakuha ko sa mga colleague ko na Indian, sa mga senior, pag meron kaming free time, makikita mo yung mga yun, hindi nagsi-cellphone. Nag-aaral? Nagbabasa ng mga latest technologies, latest about sa Nag-invest sila sa sarili. knowledge nila, para pagdating ng time na pag-uusapan yun, alam na nila. So, parang feeling ko, parang ang bobo ko. Kasi ako, may time ako na, pag ayoko. Hindi ako sa mood eh. Totoo yan. Pero sila, non-stop. So, para mag-ano talaga yung career mo, non-stop education. Non-stop education talaga. As in, punuin mo yung mind natin, di naman napupuno. So, lagyan mo ng information na makakatulong sa Uy, grabe sarili yung mo. utak ko napupuno. Buti pa yung utak mo hindi napupuno. Basa na basa. Ano ba yan? So, magpapahinga ka lang, di na mapupuno eh. Yun. Ikaw, love, paano lalaki ang sahod at mag-grow sa career as expat? Okay. Don't be comfortable sa kung saan ka ngayon. And mag-invest ka sa sarili mo, mag-aral ka. Yung naman, i-connect ko lang regarding dyan sa magpa-interview May nag-advise kasi sa akin then, na sabi niya, pag kasi nagpapa-interview ka, nabigyan ka ng mga offer, kung mataas man o mababa, you will feel good about it. Ibig Tama. sabihin, Boosting your confidence. oo, no? nakaka-boost ng Yes, confidence true yun na, yan. uy, ang taas na pala ng offer sa akin dito. Ito na pala Kaya, yung worth ko. mako-compare mo kasi, ay, ganito pala yung company na to. Nasa maganda na pala akong company. So, I'll Yes. stay. Mm, So, tama. magkakaroon ka ng mga idea what's going on. Tama. Nafe-feel mo na Yes. valuable ka. Oo. Ikaw, Mick. Ako? Apo. Pinagdasal ko lang yung akin. Tama, magdasal. Hindi, actually, totoo naman yan. Dasal din. Bukod sa yung
pag-grow pa ng knowledge mo, and then maniwala ka lang din sa sarili mo, and then ipagdasal mo kasi kung para sa'yo, Mm. ibibigay at ibibigay naman sa'yo yun. Tama. Ito pa isang advice na na hindi ko alam kung tatanggapin nyo. Ang- Maging sip-sip kayo sa boss. Oh, grabe! Oy, actually, Well, actually, no, kasi Napahinga ng malalim. Okay, punta na tayo sa ating third segment, ang The Expat Smackdown, ang ultimate verbal ring ng mga expat opinions. Ito ay move abroad ASAP or gain more experiences Before before moving. So, sa Sounds- amin ni Franz ay move abroad ASAP. ASAP. Sa inyo naman ay gain experience before moving. Mhm. Para sa akin, yun talaga yun dapat. Kasi, mas marami kang challenges na harapin pagka hindi ka ready, wala ka masyadong experience, hindi ka ready. Pag makapanab ng work, unang tatanungin sa'yo, ano experience mo? So, paano ka nga naman sasagot doon? Ano experience mo? Magbigay ng opportunity. So, yun talaga dapat. Gain experience bago ka mag-move. And it will make you ready sa iba't ibang type of people. Work is the application of what you've learned sa school. So it will, pag ikaw ay nag-gain ng experience, ikaw ay ready sa most challenging ng part ng buhay. Teacher yung partner ko. Sige, labanan mo, Franz. Sa amin, Move Moving. ASAP. ASAP. Move ASAP. Move abroad ASAP. Well, Parang actually, experience abroad doesn't start when before you leave. It starts when you arrive. Aha. Oh! When you arrive. When Okay. you arrive on your Yeah, totoo. destination or yung country na pupuntahan mo. So, nagkakaroon ka lang naman ng international experience or exposure kapag nag-start ka na agad. So, why will you wait? Kung kaya mo naman, kung malakas naman na ang loob mo. Okay. Okay. And nandito na po tayo sa ating final segment, ang aking paborito, The Expat Rapid Fire. Work from home o office setup? Office setup. Work from home. Work from setup. Office setup. Office setup. Morning person o night owl kapag nagtatrabaho? Night out. Morning. 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 OT person o on time umuwi? On time umuwi. On time. On On time. time. Nakapak na agad eh. Uwi na. Sila bago pa mag-time, nakapakpak na yun. 5 minutes bago yung oras na ganun sa Okay. Okay. Magtrabaho ng mag-isa o magtrabaho sa isang malaking team? Isang malaking team. Mag-isa. Isang malaking team. Isang malaking team. Money o passion? Money. Passion. Money. Passion. Passion tayo. So, yun lang guys ang napag-usapan natin dito sa episode na to. So, kung gusto nyo pa ng mas magandang kwentuhan, so manood kayo sa susunod na episode namin. So, thank you! See you! Thank you.